Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Medyo nag-ikot-ikot tayo kanina, ha? Mga kaibigan. Nakalaya tayo kanina. Matapos po yung ating appointment ng umaga, nagtungo tayo sa isang mall. Bibili sana ako ng ng lonta ng pantalon. Mantakin ninyo, walang katao-tao pala sa mall. Samantalang dati-rati, lalo na pagka mga ganitong petsa na napakaraming tao sa tarantan-taranta mga tao na magpunta sa mga mall. Ewan ko kung bakit. Pero ngayon napakalungkot sa mall, ha? Magmumukha kang tamulmol. Bali ba mahilig tayong tumambay nung araw diyan sa mga mga kapihan sa sa mga mall Ba nagulat tayo ba't hindi ako nakabili ng pantalon? Kasi nakita ko yung mga luma pa rin, yung pa rin ang nung nakaraang taon pa, yung binebenta nila, yung pa rin ngayon. Tapos nung tignan kontatak, bagamat yan branded na Japanese apparel, gawan China. Di lalong di na ako bumili nung makita ko yung China. Kaya ginawa ko po, bumili na lang ako ng tinapay. At least yung tinapay bagong luto. Yung pong pantalon na bibili sana ako, lumang modelo na luma na. Inuubo siguro nila dahil alam naman ninyo, nagkaroon ng pandemya, mukhang nilangaw ang mga paninda at pinagduduldulan yung mga dati nilang tinda. Wala na. Laki ng binagsak ng mga negosyo. Bueno, mga kaibigan, ito ang balita itong kaso na binabantayan natin, itong nambubugbog na ambasador na nahuli po na kuna ng CCTV camera, itong si dating ambasador sa Brazil na si Marichucho Mauro na BFF ni Eli Cuyucot Soriano. Nung araw, ewan ko kung yung mga nakikinig sa atin natatandaan. Ano sabi natin sa inyo? May mga tao malas sa iba. Halimbawa, etong grupo ito nagpupumilit na magtsuhin, na magdidikit sa mga makapangyarihan tao sa gobyerno. Itong si Bad Eli Cuyucot Soriano, tsaka yung pamangkin niyang nagpapanggap na ministro ng ang dating daan MCG ay hindi naman marunong magbasa ng Biblia, mga kaibigan. Nanloloko lang ng tao. Ewan ko kung matatandaan ninyo, binalaan natin yung iba na, iwasan yung magdidikit dyan at yan malas. Lahat ng dikitan yan, mga kaibigan, kundi walang hiyang tao, mamalasin sa buhay. Kaya yun ang nangyari dito kay Mauro. Di ba tayo lang ang pumupuna dyan? Wala naman nakakakilala dyan Unang nakilala yan dito sa programa lang natin 2 taon ang nakararaan, di ho ba? Ayan ang napala. Ngayon, hong binabantayan natin ito kasi masyadong matindi ang ginawang katarantaduhan nito, mga kaibigan, laban doon sa kanyang kasambahay na bali ba, ayon na rin sa mga ibang opisyal ng gobyernong sumakay dito nung una sa isyong ito, pero
Ngayon, wala namang ginawa, di ba? Kesyo magpapaimbestiga sa Senado na wala naman yung investigasyon. Itong si Subiri, di ba, mga kaibigan? So ngayon, kaya natin binabantayan ito, wala nang interesado rito eh. Sabi ko sa inyo eh, ang mga nasa media, hindi na tinututukan yan, yung mga balitang yan. Siguro, meron niyang padulas, di ba? Lalo na yung particularly, yung mga reporter dyan sa Foreign Affairs. Kaya wala na silang follow-up dito. Para sa ampat na na-assign kayo sa Foreign Affairs, hindi kayo nagpa-follow up ng kaso nyo. Hindi katulad nung araw, sa mga police reporter lang di ba? Nakita ninyo kung tumakbo yung istorya ng mga kriminal nung araw, di ba? Araw-araw may kasunod na development natatandaan ninyo kayo yung mga inabot yung mga dekada 60, 70, 80 hanggang 90 pagka may mga krimen, di ba? Ito'y krimen ito Lalo ito sapagkat ito mga kaibigan, napakalaki ng kinalaman nito. Kung anong klaseng mga opisyal sa gobyerno meron ng Pilipinas. Napakasama ng ginawang halimbawa nito. Hindi lamang sa kanyang mga kasamahan sa gobyerno, kung hindi, pati na sa buong Pilipinas, sa mga OFW, mga kaibigan, na dahil sa kanyang ginawa ay pwedeng lalong manganib ang interes at kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Ngayon, ito na ho ang balita sa Department of Foreign Affairs. Babasahin lang natin para bago tayo magkomentaryo, ganyan ho dito sa programa natin kailangan basahin natin ang balita habang ating kinokomentaryuhan para alam ng tao na hindi fake news ito, di ba? Mga kaibigan, ganito ang paghahatid ng balita at pagkukomentaryo sa mga balita. Basahin mo yung balita. Ang sabi ng Foreign Affairs, yun daw kaso laban dito sa pinabalik na ambasador dito sa Pilipinas na dating nakatalaga sa Brazil, si Marichu Mauro, ay yun daw kaso ng pagmamaltrato sa kanyang kasambahay is already under formal investigation. Anong investigasyon yan? Ang tagal-tagal ng hindoropot na investigasyon. Mga gago ba kayo dyan? O talagang pinatatagal ninyo para makalimutan ng tao? Diba? Yun ang sabi rin natin nung una, patatagalin lang yan. Ito naman ginagawa nilang investigasyon ito'y lang administrative lang ito Kumbaga, may kinalaman lang ito doon sa kanyang hinahawakang posisyon at saka yung rango niya sa foreign service. Ang sabi ng DFA na si Executive Director IB Banson Abalos, the case is already under formal investigation. Ang nagsabi niyan, yung Executive Director na acting head ng DFA, Office of Strategic Communication and Research, sa kanyang mensahe tungkol sa estado ng kaso. Noong November 26, sinabi nitong si Foreign Affairs Under Secretary Brigido Dulay sa kanyang tweet. Sa tweet nagsasabi, para saan yung mga reporter dyan na inassign ng mga periodiko tsaka mga himpilan dyan sa Foreign Affairs. Tapos sa Twitter kayo nagsasalita, mga damuho kayo. Di sana bago mo i-Twitter, doon mo muna padaanin sa media, unahin mo
pag lumabas na yung balita, tsaka ka mag-Twitter tungkol doon sa lumabas na balita. Mga tangay, mga bobo, mga kaibigan. Hindi naman sa kasi nakakangawit na talaga itong mga ginagawang pagtugon na na baliwala mga kaibigan, baliwalang mga opisyal sa pamahalaan nito. Yun daw proceedings sa kaso labang kay Mauro ongoing. Gaano katagal? Simple. Tatanungin mo lang base ro sa camera. Ba't ang tagal niyan? Ikaw Beto? Ako yan. Ito, sino ito? Yung kasambahay ko. Yan. Nakita, tinatadyakan mo, kinukurot mo, sinasapak mo. Mahirap ba yon? Saan kayo magsisimula ng investigasyon nung simulang maging ambasador siya? Wala na tayong pakialam doon sa ibang kaso. Halimbawa, kung siya'y naging consul dati sa Italy, di ba? Sa Europe. Ang laki pa ng sakop nito. Pati dito sa Brazil, hindi lang naman Brazil, yung ibang bansang malalapit dyan sakop niya rin Mga kaibigan Ano yan? Doon ka magsisimula? Kumbaga sa halimbawa, magnanakaw. Nag-akyat bahay, yung magnanakaw. Ngayon, nireklamo ng may-ari ng bahay sa pulis. Ibig mo sabihin, iimbestigahan lahat ng kaso. Pag dinala mo ito sa hukuman, o kaya sa piskalya, lahat ng kaso, isasabay-sabay mo ron sa isang demanda. Katarantaduhan yung pinaggagawa nyo Niloloko nyo publiko Mga hinduropot kayo dyan sa foreign affairs Palibasa, eto nagpapakita kung anong klaseng leader kayo meron dyan sa foreign affairs. Ganon din itong kabuuan ng gobyerno. Kung anong klaseng leader meron sa itaas, asahan mo na. Magiging performance sa kabuuan ng gobyerno. Kaya nakita ninyo, patarantado lahat ang sistema ng ating pamahalaan ngayon. Bakit? Wala Wala ka maasahan sa namumuno Hindi mo mahagilap. Pag tinanong mo, nasaan ang presidente o ang pangulo, magagalit pa Kailangan wag ka magtanong ngayon, eto para daw bigyan ng ang lahat ng oportunidad na marinig. Sino papakinggan nyo? Ipapatawag nyo ba kailangan nyo pang ipatawag yung binugbog niya, yung inabuso niya? Nakita ninyo, di doon kayo magbase sa CCTV, simple lang naman yun Tatanong mo lang, ba't mo sinaktan yan? Ano ba naging kasalanan yan? Di ba? Hindi mo ba alam na labag sa batas yang manakit ka? At lalong-lalo na, ikaw ay ambasador. Na isa sa pangunahing trabaho mo ay pangalagaan at proteksyonan ang interes at kapakanan ng mga kababayan mo na nandyan sa nasasakupan mong bansa o misyon. Tawag kasi sa kanila misyon, mga kaibigan. Hindi ho ba? Para daw mapakinggan. Ano nga pakikinggan nyo? Hindi ba? Ang inaantay dito, magkaroon ng mabilis na resulta base na nga sa CCTV. Kuha ng CCTV. Pagkatapos, hindi lang administrative ang dapat na ikaso dyan. Nagtataka tayo, etong mga maiingay na grupo, mga kababaihan,
Nasaan yan? Nasaan kayo ngayon? Dito sa sinapit ng kasambahay nitong si Marichu Mauro. Bakit dyan tahimik kayo? Natatandaan ko tuloy eh. Kaya ako, wala akong paniwala dyan eh. Yung mga grupo-grupong kababaihan, mga kung ano-ano. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi ako, paniwala ko, duplication lang lahat yan eh. Ginugulo lang niya ng sistema, nakakagulo yan sa batas. Halimbawa, yung mga violence against women and children. Di ba kaso yan? Pagka nag-abuso ka ng kababaihan at saka ng mga paslit. Ha? Oh, mga kaibigan, gumawa sila ng special law. Special law ang tawag dun eh. Pero sa totoo lang, meron ng mga dating batas yan eh. Susundin lang natin talaga yung batas eh. Ha? Yung pananakit sa kapwa-tao, walang paliwanag yan eh. Walang justification yan. Kahit sabihin mong, nangutang sa'yo yan, na walang yakan yan, eh yung pagbubuhat ng kamay sa kapwa-tao, kwan yun. Wala hong paliwanag yun. Kasi batas yan eh. Hindi ka pwedeng manakit eh. Diba? Kaya nga may mga physical injury. Ngayon, ginawa yung pananakit para bigatan yung parusa. Yung mga special laws. Ginawa yan. O, para saan pa yan? Mga kaibigan. Hindi ba? Dito sa Foreign Affairs, tandaan natin, ang iniimbestigahan lang nila rito yung Republic Act 6713 ang papatak eh. Mga kaibigan eh. Yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Siguro, meron pa silang mga pansariling mga tuntunin na hindi mo pwedeng labagin sa departamento. Diba? Iba pa yun. Pero kung batas, 6713, pasok to eh. Pagkatapos yung violence against women and children. Hindi ba? Ngayon, doon sa administrative case, ang pwede lang gawin sa kanyang sanction dyan, yung suspendihin o kaya tanggalin sa pwesto. Di ba? Tanggalin na sa serbisyo. Mga kaibigan. O yun lang naman ang pwede. Ang administrative case wala pa yung criminal aspect, yung sinasabi nating 6713 violation at saka doon sa women and children. O mga kaibigan, yun ang criminal. O kaya, sabi ko nga nung umpisa pa lang, di ba? Kayong mga sumusubaybay, napakinggan nyo yan sinasabi natin, patatagalin yan para yung kalooban ng tao, mapalambot nila. Di ba? Para wag nang maghain o ituloy yung reklamo laban dyan sa walang yan na yan. Na walang karapatan na manatili dyan sa foreign service na nagdulot ng matinding kahihiyan sa bansang Pilipinas, lalo-lalo na nagsasapanganib sa ating mga kababayang OFW na kalimitan ay dumadanas ng katulad na pang-abuso at mas masahol pang pag-abuso sa kamay ng kanilang mga employer, mga foreign employer, mga kaibigan. Hindi ho ba? Anong mangyayari? Baliwala. Gagawin ng bisyo ng mga foreign employer na pagbubugbugin yan at abusuhin niyang mga kababayan natin Pilipino. Bakit? Kuya mismo nga ang ambasador ninyo nang-aabuso ng kanyang kasambahay
kami pa. Kanino kayo magsusumbong? Doon din sa nambubugbog? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Kanino kayo magsusumbong? Sa foreign affairs? Na pinagtatakban yung, eto ano to sabi nga sa English, there are many ways of skinning a cat. Maraming paraan yan para mapatay mo yung pusa Di ba? Isang paraan dyan, patagalin mo. Di ba? Anong kalechihan yan? Kung yung mga presidente nga pagka nadidimanda, pag nakakasuhan sa Korea, sa Japan, ang bilis Di ba? Yung sa Korea, di ba, yung babaeng pinakahuli dyan, yung nangyari dyan, yung babae na presidente nila, kinulong. Ang bilis. Isipin mo, ang krimen nun, corruption Hindi pa direktamente Hindi direct corruption. Anong klaseng corruption? Yung kanyang kaibigan, nagagamit na impluensya yung kanilang pagiging magkaibigan para makakuha ng mga pabor sa mga negosyo. Malalaking negosyo sa South Korea. O di ba, kinulong na yun, di ba? Matagal na nakakulong. Yung babae, napatalsik pagkatapos kinulong. Yun lang sunod, indirect yun mga kaibigan. Tapos ito, administrative, pagbabasihan mo lang, video. Ang dami niyong kalechihan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ang sabi po dito, nung Dulay, yung Secretary Brigadier Dulay, yun daw findings at recommendation kasunod na raw ano raw ito, ongoing pa pero kasunod na raw yung findings. Kung matatandaan ninyo itong formal complaint kunyari nila ay isinilbi o na-serve dito sa dating ambassador na ito na si Marichu Mauro na BFF ni Bad Eli Cuyucot Soriano at saka pinagyayabang ni Daniel Rason sa kanilang FB page. Mga kaibigan, may literato pa binibigyan pa ng award kung ano-ano. Mga kaibigan, lintik November 9 pa yung formal complaint. At alam naman ninyo, October yata nangyari ito Di ba? December na tayo ngayon Simpleng kaso. Hindi mo naman siya kailangan kasuhan doon sa kung meron pa kayong gustong alaming iba niyang kinasasangkutan, wala na yun. Hindi nakasali yun. Dito lang, mag-focus, di ba? Ngayon, kung hahalukayin ninyo, bakit si Mauro, nakikipagmabutihan? Kung talagang iimbestigahan, di ba tayo nga, sa atin nga unang nakilala ito, wala naman nakakakilala rito sa ambassador na ito mahigit 1 taon na nakakaraan Hindi ba? Tayo lang Inalathala ko pa sa aking column yan sa Pahayagang Hataw, mga kaibigan.
Oh, isinulat natin yung mabutihan niya doon sa fugitive wanted leader ng samahang Ang Dating Daan na si Eli Cuyucot Soriano na nagtatago ngayon sa Brazil dahil wanted dito sa kasong 2 counts of rape, mga kaibigan. 2 counts na panggagahasa, 2 kaso ng panggagahasa, wanted, tumakas, nagtago sa Brazil. Ayan ang ibig sabihin nun. Kasi po, sa Brazil, walang extradition treaty ang Pilipinas. So kaya, yun ang pinili ni Soriano na pagtago ang bansa para hindi siya madakip at mapabalik dito sa Pilipinas. Meron mga bansa talaga na ang Pilipinas ay walang tinatawag na extradition treaty. Meron bansa naman, meron tayong extradition treaty. Na halimbawa, nagpunta ron ng isang wanted, pwedeng pabalikin dito sa bansa, automatic. Dadaan lang sa proseso. Pero may kapangyarihan yung bansang pinagtataguan para pabalikin, ipatapon, pabalik dito sa Pilipinas. Pero doon sa Brazil, como wala tayong extradition treaty, ang pwede lang siyang madakip doon o maaresto sa kanyang pinagtataguang bansa sa Brazil, mga kaibigan, kapag siya ay tumapak sa embahada ng Pilipinas o kaya konsulado ng Pilipinas. Sapagkat yung mga opisina na yan, teritoryo yan ng Pilipinas. So, doon, pwede siyang arestuhin doon. Hindi na sakop ng Brazil, ng gobyerno ng Brazil, ng bansang Brazil, yung compound ng embahada, anumang embahada, dayuhang embahada at konsulado. Hindi na siya pwedeng arestuhin, di ba? Kaya nga sa Amerika, nakita niyo yung mga inchik. Pagka natunugan na sila'y aarestuhin na ng FBI. Itong mga espiyang pinakawalan nila na kunyari nagpapanggap ng mga estudyante sa Amerika, sa bansa at estado sa Amerika. Para mag-espiya. Mga kaibigan, ano ginagawa? Doon, tatakbo sa loob ng konsulado. Itatago nila. Para hindi maaresto. Para makumutan nung tinatawag na diplomatic immunity. Mga kaibigan. Doon pa lang dapat kinwestiyon ito. Yun ang iginaryo ko nun Kaya lamang may mga nakaalam nito sa publiko dahil sa programa natin at saka dun sa periodiko. Mga kaibigan na nakabasa nun. Pagkatapos sa kalain ninyo, after more than a year, eto na po, lumabas ang katotohanan. Talaga walang hiya pala ito. Nangaabuso ng kanyang kasambahay. Mga kaibigan, palibasa, siguro malakas ito sa presidente, di ba? Mga kaibigan, kaya ang sabi ni Locsin, ipagbibigay alam niya raw kay presidente, o pinagbigay alam niya raw kay presidente kung iimbestigahan ito. Ba't ka magpapaalam?
Nakita ninyo ang depekto pag ang sistema, kaya ang isang bansa bumabagsak dahil sa hindi paggana ng sistema. Trabaho nyo yan eh. Di ba? Kaya yan appointee ng presidente yan, kaya hindi appointee yan, gampanan nyo ang trabaho nyo. Hindi ginawa ang batas para lahat ay masalalay sa desisyon ng presidente. Batas yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit kailangang ihingi mo ng permiso yan? Di ba? Nito si Boy Finger. Pagkatapos, meron daw directive si Presidente Duterte sa DFA na mag-imbestiga sa di umano'y abuso. Pag-abuso nitong si Marichu Mauro. Mga kaibigan. Ayan, Ito naman si Subiri tsaka yung ibang mga mambabatas, di ba? Ang sabi dati, magpapatawag ng investigasyon. Ay ba't wala na? Di ba? Si Subiri nagmamadali pa eh. Pinahanap yung yung binugbog, yung biktima. Tapos in-announce niya na iimbestigahan daw. Kaya saan? Kaya nung umpisa pa lang, ang ginawa kaagad malaking malaking bagay yun para mapalubag mo yung loob, di ba? Alam nyo, hindi baling patawarin siya walang masama eh. Di ba? Walang masama kung yung kanyang biktima patawarin siya. Di ba? Pero yung ginawa niya bilang ambassador, conduct unbecoming yun eh. Di ba? Labag sa batas yun sa Republic Act 6713. At pagkatapos, ipinahiya niya ang Pilipinas. Dahil ambassador ka eh. Ikaw yung supposed to be ay takbuhan ng mga inaabusong Pilipino sa ibang bansa. Ikaw yung tagapagtanggol dapat sana ng mga Pilipino. Baliktad ang ginawa nito eh. Di ba? Iyon ang panagutan mo. Doon nyo siya panagutin. Di ba? Wala na tayong pakialam. Talagang ganun eh. Yung krimen niya against person, yung crime against person committed, wala na tayong pakialam kung gusto siyang patawarin nun. Lalo na, bigyan mo ng pera at patatawarin ka na yan. Paano yung krimen mo sa bansa? Di ba? Iyo, walang kapatawaran yun. Dapat parusahan siya doon. Sino ba siya? Pagka nawala ba siya, hindi nagagana gobyerno? Kaya dapat siyang parusahan eh. Gagana pa gobyerno eh. Isa lang naman siya. Di ba? Mga kaibigan. Wala eh. Dito makikita ninyo, isang paraan yan para ika nga po iabsuelto o pagtakban itong ginawa niya. Di ba meron pang lumabas na hindi sinasabi kung sino mga bumubuo ng mga empleyado raw ng foreign service. Mga career employees and officials nitong DFA. Hindi naman sinasabi. White paper. Anonymous. Unang-una, wala namang nakarehistrong ganong organisasyon. Mga kaibigan. Para magkaroon ng legal personality yung announcement na yun. Na dapat daw
bigyan ng, ano ito, igalang daw ito. Ano? Pinoproteksyonan nung di umano'y asosasyon. Sila rin ang gumawa nun eh. Oh, tapos inilik kunyari sa media. Ito naman media kahit na hindi nila, siguro alam nila yon. Oh, kaya lang may padulas, di ba? Oh, ilabas nyo to. Oh. Protektado namin si ano, sinusuportahan namin. Yan si Ambassador Mauro. Oh, pinalalabas pa nila ano eh, martir eh. Ha, mga kaibigan? Pero yung sinasabing organisasyon na yon, samahan ng mga empleyado, mga karir, employees and officials sa DFA, walang sinasabi kung sino-sino yun. O kung sino man lang ang namumuno. E di white paper yun. Mga kaibigan, oh, e di fake news yun. Pagka ganun, yun ang fake news. Sipin mo, walang tao nagsasalita. Ha? Sino nagsalita nun? Oh, mga kaibigan, wala. Oh, di ba? Ano yun eh? Propaganda yun eh. Ha? Gawa ng mga PR yan, tsaka ng mga, alam niyo yung mga PR kasi, alaga niya mga reporter. Yung reporter nila, ginagawa nilang, kuha nila, atchoy nila sa PR business nila talaga. Kunyari, mga newspaper. Pero PR. Yun po, ha? Ganun yan. Sipin mo, wala kang na-interview tao eh. Papatulan mo. Eh kahit sino pwedeng gumawa nung ganung ano eh. Ganung press release eh. Di ba? Wala kang babanggitin tao. Gumawa ka lang. Halimbawa, anong samahan? Eh kung magpalabas kami, ilagay ko naman pambansang ugnayan ng mga kababaihang inaapi. Edi, ang pangit pa ng acronym nun ha. Pambansang ugnayan ng mga kababaihang inaapi. PUKI. Pwede ba yon? Tapos walang nagsasalita. Sabi ng PUKI, mga kaibigan, di ba? Ayon sa PUKI, pwede ba yon? Mga kaibigan, pinagluluko tayo nito mga to. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bueno, ito ho namang mga government official at ilang mga individual daw, meron daw silang balak na harangin itong mga political groups para ma-disqualify sa susunod na eleksyon na supposedly konektado sa communist organizations. Para ito sa susunod na eleksyon. Harangin daw nila at para ipa-disqualify yan. Yung mga political groups na yan. Yan ang sabi nitong National Security Advisor na dating nagsilbi rin kay Gloria Macapagal Arroyo na si General Hermogenes Esperon Jr. Sabi niya, that is an option. It may not be us. Maring hindi raw sila. It might be the citizenry. Huwag nyo na nga gamitin yung citizenry. Hindi totoo yan eh. Pag sinasabi nyo yan eh, or groups na inaakala nila that they think they should not become part of this party list system. Kung inaakala daw nila na sino mang nag-aakala na hindi dapat lumahok sa party list system sa Kamara,
ito mga grupong ito. Ha? At tinanong si Esperon kung kung meron silang plano, mga plano na hilingin sa Commission on Election na tanggalin yung mga grupong tumatakbo na yan sa eleksyon na tinutukoy nila. Pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol doon. Yan ang sabi niya. Ang sabi ni Esperon, that left-leaning political groups, ito raw mga makakaliwang grupo ng political groups, are not engaging in illegal acts in Congress. Hindi raw sila sumasangkot sa mga illegal na gawain sa Kongreso. Pero, yung iba raw, sumusuporta sa underground organizations. They are not doing, kasi po, matagal na natin sinasabi na una, ako at kayo, saksi naman kayo yung mga party list group na yan, wag lang itong makakaliwa. Wag tayong maging bias. Ito bias ito Di ba? Sinisingle out nila rito yung left-leaning. Gusto nila ipagbawal na ito. Talagang, alam nyo sabi ko nga sa inyo, wala na tayong magagawa sa gobyerno Dito, kung sino mapag-inita nila, ganun lang yan. Para ka nirarapol dito sa gobyernong ito. Para ka sumasali sa rapol. Baka ikaw mapili. Ngayon, sa katotohanan, itong mga party list na ito, salot ito Hindi lang yan. Ang mahirap lang dito kay Esperon, namimili kayo. Di ba? Namimili kayo ng paborito nyong luko-luko. Di ba? Bakit? Yung bang hindi kaliwa na grupo? Kasi marami tong kaliwa na ito Nanganak ng nanganak ito Namihasa rin Isipin mo, ako pabor ako na matanggal ang party list. Lahatin mo. Hindi lang sila. Di ba? Hindi nga kaliwa yung iba. Mas marami dyan, di naman kaliwa. Pero magnanakaw naman. Mga kaibigan. Hindi ba? Pare-pareho lang may pinsalang ginagawa yan. At yung party list, masyadong, ano na yan yung, ano tawag mo dito? Walang yaan Ginagamit na sa kawalang yaan ito ano tawag mo sa mga smuggler na congressman ngayon ng party list? Sila pa mga mga deputy speaker, mga hayop na ito. Di ba, yan si Presidente Digong nyo, nung una pa lang yan ang nagsabi. Ako, nung araw ko pa binabanatan niya mga party list na yan Peke yan Yan ang mga peking congressman, falsipikado. Sipin mo, binibili lang, sabi ni Presidente Digong nyo. Sino ba yung mga party list na yan? Binibili nyo lang yan Mayayaman kayo Noon yun nung nagagamit na sa interes nila, wala na. Namimili na lang ng party list. Sabihin nyo sa akin dyan, aling party list dyan ang may totoong may kinakatawan? Dyan kayo nagkakamali, kaya walang sumusuporta sa inyo Kasi ang pinaglalaban nyo lang, katulad to si Esperon, namimili kayo. Di ba?
Pero pag nakakatulong, kahit sa kawalangyaan, nagagamit nyo, hindi masama. Masama lang ang party list pagkalaban nyo. Di ba? Oh, pero pagkakampi nyo, hindi na masama ang party list. Ayun na ibig sabihin. Yun sinasabi natin. Walang batas sa ganun. Unang-una, kahit sabihin mong kaliwayan, hindi naman bawal sa batas sa maging komunista ka eh. Nung una, sinabi na natin yan, di ho ba? Oh, nung una pa lang pinagtatalunan yan. Yung mga kumukomunista na yan. Oh, hindi naman bawal yan eh. Ang bawal sa batas, yung may hawak ang armas, katulad ng MPA. Oh, di ba? Lahat naman eh, bawal eh. But MPA lang ba may armas? Ano tawag mo rin sa namaril ng pulis doon sa sa Cavite? Asawa ng Philippine Navy. Di ba? Patay yung HPG, yung Highway Patrol, na sumita sa kanila. Di ba? Oh, hindi naman MPA yun ah. At ang dami niyan. Oh, mga kaibigan. Di ba bawal din yun? Mga kaibigan, mga private army, ano tawag mo dyan? Di ba bawal din yan? Parang MPA din yan. Yan ang hirap sa inyo. Hindi kasi maayos ang sistema. Hindi nyo kasi pinagagana yung totoong sistema. Ha? Ginagamit nyo lang ang batas pagka hindi kampi sa inyo o sa administrasyong kinasasabitan nyo. Di ba? O katulad niyan, party list. Ako, sino unang tutol sa party list? Kinakampanya ko nga yan, matagal na eh. Buwagin na yung mga party list na yan. At ako, nananawagan sa mamamayan. Kasi po, wala tayong magagawa eh. Nasa batas yung party list eh. Pero nakita na natin ngayon kung anong halimaw itong party list na ito. Halimaw ito. Nakita ninyo nangyari sa ABS-CBN? Sino ngayon ang kumokontrol ng kamera? Yung minority na mga party list. Eh kung tutuusin mo, palsipikado yan eh. Bigyan ko kayo example. Sipin mo, tatakbo ka. Ako, halimbawa, tatakbong sa distrito. Kakampanyahin ko yung buong distrito, gagastos ako. Bilang kandidato. Sila hindi. Paparehistro mo lang yung pangalan ng organisasyon mo. At ang kalakaran, bulgar na sa Commission on Election. Magbabayad ka para sa accreditation. Kokotongan ka. 5 milyon dati. Ewan natin ngayon. Accreditation pa lang yon. Ngayon, kung gusto mong manalo ka, papasukin ka, maglalagay ka, another lagay. Ba't natin ginagawa yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito, paliwanag ni Esperona. Yun daw mga left-leaning political groups na hindi naman sumasangkot sa anumang illegal act sa Kongreso, pero yung iba ay sumusuporta sa underground organizations. They are not doing anything illegal in Congress. Wala silang ginagawa sa Congress na illegal. They are not. Wala. But there are
underground organizations that they, whether wittingly or unwittingly, support that are connected with Communist Party of the Philippines. Sa totoo lang matagal nyo nang alam yan Matagal na yan Ang sa atin lang ganito. Pag pinuntirya mo yung mga yan, namimili ka. Di ba? Kasi ang pamiminsala, ang terorismo, hindi lamang naman sa baril yan Di ba? Sa paghawak ng armas. Yung pork barrel, may mas masahol pa bang terorismo doon? Kasi, marami kang tinakot dyan sa pork barrel na yan. Ang totoo niya, maraming sanggulang namamatay dyan Na, wala nang makain Kasi kinukuha lahat ng mga kawatan na mambabatas, dyan sa Kamara, tsaka sa Senado. Yung pera para sa Kaya nakita ninyo, di ba, pinaliliwanag natin kung totohanan ng gobyerno, kung totohanan na gustong tulungan ng gobyerno mamamayan, magkano lang ang gagastusin, Lahat ng walang bahay dito sa Pilipinas, magkakabahay. Sa halagang 250,000 pesos. Makapagtatayo ng bahay. Magkano lang aabutin niya? Kwentahin mo kung ilan ang Pilipino rito na walang bahay. Na nakikita mong pakalat-kalat. Kung totoo, kasi mga programa ng NHA, mga yan Mga namimili yan Yung iba nga, nininegosyo pa ng mga opisyal ng NHA yan Basta yung nandyan sa ilalim ng HADSI, puro kahayupan ng nandyan, di ba? Ilang beses ilang administrasyon na yan. Sa panahon pa nila Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Na walang hiya na yung Pag-ibig. Under HADSI lahat yan HUDCC. Mga kaibigan, pag kinuwenta mo kung ilan ang pwede mong igawa ng bahay na Pilipino rito sa Pilipinas, naku po. Baka baka 20% lang ng ninanakaw nila ang babawasin mo. Marami ka ng Pilipino ang mapapagaang mo ang buhay. Hindi man mapaginhawa, mapapagaan mo. Kasi number one burden ng tao yung wala kang sariling tirahan Di ba? Lalo na umuupa ka lang. Kahit ba mga 3,000, 5,000, di ba? Na inuupahan mo. Mabigat yun. Nagbayad ka ngayon. Bukas may utang ka na naman. Mababaliw ka na kung paano mo pagtatrabahuhan ulit yun. Hindi mo alam kung kikitain mo pa ulit yun. Para may pambabayad ka sa susunod. Di ba? At para ka makaupa, hindi naman 1 buwan lang ang kailangan mo. At least, kailangan meron kang pang-4 na buwan na i-advance, di ba? Bago ka makaupa ng bahay. Madalit sabi, balikan natin ito. Sa batas kasi, sa COMELEC, sa rules, sa tuntunin, ang mga basihan para ma-disqualify sa eleksyon. Ang basihan ng disqualification. Kung ang kandidato, ito isa, ay napatunayang na mumudmud ng pera o nanunuhol sa mga botante. Isa yan. Susunod yung committed acts of terrorism to enhance candidacy. Yung gumawa ka ng terorismo para maisulong mo yung kandidatura mo sa pagsusulong ng iyong pagtakbo sa eleksyon.
mga kaibigan. Eh, ginagawa naman niya kahit nakaupo na eh. Oh, mga kaibigan, di ba? And overspent. Oh, kaya gumastos ka. Ha? Nang sobra sa nasasaad sa batas sa iyong kampanya sa eleksyon. Yun daw ang basihan. Oh, mga kaibigan. Pero generally, yung party list, problema natin ngayon yan. Matagal na. Kasi wala naman tayo napapala. Kaya ho yan tinatag, yung party list, para magkaroon ng kinatawan yung tinatawag na mga marginalized sector. Magkaroon sila ng participation ng boses para nang sa ganon, kung ano yung makabubuti sa kanila dito sa mga sektor na ito, kung tawagin marginalized, na ang ibig sabihin sa Tagalog, katumbas ay yung napapabayaan na sektor sa lipunan. Oh, kaya meron dyan mga kumakatawan kunyari sa senior citizen. Pero simula nung magkaroon ng representation o ng kinatawan ang mga senior citizen sa Kongreso, tanungin ninyo, ano na ba nagawa nyo para sa mga senior citizen? Yung magkaroon ng 20% discount? Kasi po, itong party list, hindi nila nagampanan yung kanilang trabaho for the longest time. Mga kaibigan, simula nung mapasama yan sa ating saligang batas, mga kaibigan. Walang nagawa yan, nakaperwisyo yan eh. Lalo ngayon. Simula nung panahon ni Gloria, naging perwisyo na yan. Yang party list na yan. Ginahasa na yan, mga kaibigan. Sumobra na yan. Mga walang kinakatawan at binebenta. Di ba? Binebenta yung posisyon doon sa mga mayayaman. O kaya nga sabi ni Presidente Digong nyo dati, di ba? Alin? Puro mayayaman yan eh. Yung mga party list. Saan ka nakakita? Pati ang mga kaliwa. Sabihin ko na sa inyo. Saan napunta pork barrel yan? Ang daming pinaglalaban yan ha. Lahat ng sinasabi nilang napapabayang sektor, may kinatawan sila. Manggagawa, kababaihan, kung ano-ano pa. Pero, napagaang ba nila buhay? Nung mga kinakatawan nila? Aber? Yung mga urban poor, di ba? Ano ginawa ng mga kumakatawan sa kanila sa Kongreso? Para magkabahay sila. Alin, yung kadamay. Yun yun, nangaagaw ng property. Mga kaibigan, walang silbi yan. Napatunayan na. At sa simula pa lang, ngayon, katakot-takot yung mga smuggler na nakaupo, hindi nyo ba alam? Nag-number 1 pa sa mga party list, smuggler pala kakatawan. Sino gago? Tayo ang lumalabas na gago. Alam nyo, itong party list, wala magagawa si Esperon dyan. Batas yan eh. Paano mo ibablock yan? Sige nga. Salita lang yang inyo. Pananakot lang yan. Pero sa katotohanan, wala yan. Katulad ng sinasabi natin, pag hindi pabor sa pakinabang ninyo ng administrasyon, ano yun? Masamang party list yun. Yun ay terorista na. Sabi ko nga sa inyo, sino ba hindi terorista dyan?
teroristang sinasabi nyo lang kasi terorista yung mahawak ng armas eh. Paano yung nagnanakaw ng pork barrel? Hindi ba terorista yun? Oh, mga kaibigan, wag na tayo maglokohan. Yun naman ang trabaho niyang administrasyon ngayon eh. Pag hindi pabor sa kanila, labag ka sa batas. Mga kaibigan, sukdo lang, sila lumalabag sa batas, ikaw palilitawin labag sa batas. Katulad ng komunismo, yung komunismo, hindi labag sa batas yan ngayon. Kinikilala na yan ng batas. Ang labag lang, yung armed struggle. Yung nakikipaglabang ka pero gumagamit ka ng armas. Talagang labag sa batas yun. Mga kaibigan, kahit naman hindi ka MPA, ang dami nga dyan, may barel, di ba? Sample na nga, yung kamakailan lang napatay yung HPG, yung PMP, di ba? Sinita nila yung may sasakyan. Pinagbabaril sila. Mga kaibigan, di ba terorista yun? Mga kaibigan, ang totoo, kung talagang suma total pag-usapan, isipin mo, hindi ka naman nanalo bilang tao, bilang congressman. Pero congressman ka. Ang sinasabing kuno na nanalo, yung grupo nyo, yung pangalan ng grupo nyo. Di ba? Di ka nanalo. Ilan ang botong kailangan nun? 2% lang of the total votes cast. Pag nakuha mo yung 2% sa isang lungsod lang makakuha ka lang ng bilang dyan Nakakatawan sa 2% ng total votes cast. Meron ka ng representative. Sa bawat isang hanggang entitled ang isang party list hanggang 3 kinatawan. Hanggang 3 congressman pwede sila. Sabay-sabay. Pagka yung kanilang organisasyon, yung sinasabi ko sa inyo, organisasyon ng smuggler nagkaroon ng 3 Bakit? Naka 6% more than 6%. Sa batas, 2%, isang kinatawan. Pag 4%, 2 na congressman nyo. Naka 6% ka, sumobra ka pa. 3 na congressman nyo. Amantalang ikaw, regular congressman ka, tumakbo ka sa distrito, ang hirap nun. Ang hirap manalo. Mga kaibigan, laki ng gagastusin mo. Sila kahit di gumastos Ang importante, ma-accredit sa COMELEC Doon, magbabayad na ron. Binabayaran. Tapatin niyo ako, yung si Mike Velarde, yung buhay party list nila Atienza, ano kinakatawan yan? Buhay. Ano yun? Anong marginalized sector yun? Ang liwanag ng batas Kaya nilikhayang party list para kumatawan sa marginalized sector o napapabayaang sektor. Anong sektor yung buhay? Sige nga! Anak ka ng mga kaibigan, lokohan ito. Ngayon, ang talagang lunas dito, kasi may batas Paano mo pa di-disqualify? Ayun, sinabi. Pag napatunayan, namili ng boto, nanakot, nagbigay. Hindi naman ginagawa ng COMELEC yan Kahit ireklamo mo yan Hindi naman papansinin ng COMELEC yan kailangan, kalabang ka ng gobyerno, palalabasin nilang namili ka ng boto, pwede. Pero kahit totoong namili ng boto ang isang kandidato, hindi nila pa di-disqualify. Sa Maynila lang, di ba? Ilang beses ginawa ni ERAP yan.
Oh, dinisqualify ba nila si Erap? Hindi. Mga kaibigan, ngayon, itong sistema ng party list, kung talagang tayo ay gusto natin tumino bansa natin, itong mga peking congressman, sino nagpatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN? Hindi ba puro party list yun? Niloloko tayo. Bakit? Yung party list nagagamit nila eh. Walang pinananagutan yan eh. Walang constituent yan eh. Oh, hindi katulad ng regular congressman, nananagot siya sa constituent niya. Kaya hindi nag-participate sa mga kabulastugan, di ba? Nakita nyo yung mga regular congressman? Ang maiingay doon yung party list. Kasi wala namang kinakatawan yun eh. Eto pa, duplication yan. Ang bawat district, ang bawat congressman, sa kanyang distrito, nakakasakop na siya ng marginalized sector eh. Hindi ba sa distrito niya meron namang senior citizen, merong PWD, hindi ba? Bakit? Saan pa pupunta yun? Dito sa congressman niya pupunta, di ba? Ba't kailangan magkaroon ng puro representation para lang sa PWD? Para lang sa senior citizen? Eh sa bawat distrito meron na nun eh. Oh, ano yan ha? Example na yan ha? Mga PWD, mga senior citizen. Ano na nagawa ng kongreso dyan? Oh, sige nga. Magkano naging pork barrel? Isipin mo, regular congressman ka. Kung magkano pork barrel mo, yun din ang pork barrel ng party list representative. Bawat isa, kung meron silang tatlo, di tatlong doble nung pork barrel ng isang congressman. Talo pa yung regular congressman. Dapat sana kasi yung mga party list, hindi kasama yan sa mga pagdesisyon. Lalo na kung ang subject matter o ang batas na pinag-uusapan, mga kaibigan, walang kinalaman ng party list. Bakit sila nag-participate sa prangkisa? Paano? Binibigyan na sila ngayon, ginagawa na silang baby. Panlaban ito sa mga regular congressman. Kasi yung regular congressman, politiko yan Di ba? Politiko yan. Sanay sa politika, karamihan dyan. At hindi niya basta-basta itataya, ipupusta sa paggawa ng mga desisyon o pagsang-ayon sa mga katarantaduhan katulad ng pagpapasara sa ABS-CBN na magagalit sa kanya yung constituent niya kasi doon siya kumukuha ng boto Very specific ang pinagkukunan niya ng boto detalyado yung kanya Ito kahit saan pumulot sa buong Pilipinas, pwede siyang pumulot ng boto. Kahit di kumakampanya. Sipin mo yun may pinangangalagaan na constituent, boto ng constituent niya, yung congressman na regular. Yung totoong congressman, mga kaibigan. Itong party list, wala ito. Nakita nila yung potential nito na pwede mong gamitin sa kalokohan. Pagbaluktot ng batas. Alin? Ako, speaker. Hoy, kayong mga party list kayong makikihalo sa makikisabat sa usapan na hindi kayo kasali. Bakit kayo nagiging chairman ng committee? Ang pagkukulan nyo, ano ba talaga yung kinakatawan nyo? Kaya kayo nandyan para kumatawan dun sa sektor na sinasabi ninyo.
nung kayo'y kumakampanya at inirehistro ninyo sa COMELEC na kayo ang kakatawan sa marginalized sector, kung anong sektor yon. Kung yan ay PWD, urban poor, ano yung senior citizen, kababaihan, doon lang kayo. Nakikisabat sa ibang issue eh. Sinasali. Paano? Nagagamit. Yun ang sinasabi natin. Pag magagamit nila, kahit gaano kawalang ya, okay sa kanila. Pag hindi nila magagamit, dahil kalaban nila, labag ka sa batas. Mga kaibigan, tigilan nyo na yung kalokohan ganyan. Kung talagang hindi nakabubuti, ang totoo, yung lahat ng party list na yan, walang nakakabuti dyan. Di ba? Kung ano-ano, si Bak. Kung ano-anong party list yan. Sino sisibakin mo? May buhay party list. Hanap buhay ang ginagawa ninyo eh. Di ba? Ang dami niyan. Markolekta. Ba't nandiyan ka? Para saan ka ba? Ano ba kinakatawan mo? Mike Defensor. Sipin mo, yung Mike Defensor, ang kapal ng muka. Hindi naman nanalo sa distrito eh. Saan tumatakbo? Nagtatago sa party list. Para pag nanalo na, babida na siya. Pag kumakampanya, hindi lilitaw yan. Nakalubog yan, na kandidato. Kasi pangalan ng organisasyon ang nakabalandra, hindi siya. Pagka nanalo na, akala mo kung sino na eh. Hindi namang totoong congressman yan eh. May pinangangalaga ang interes yan eh. Dapat kumakatawan ka sa marginalized sector, nanggaling ka sa hanay na yon. Kung paanong sinasabi natin na yung OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration, kinakailangan ang mga nakaupo dyan, mismong mga kakatawan o mga kakatawan sa kanila mula sa hanay mismo ng mga OFW. Hindi, para ka naglalagay ng kambing na ginagawa mong bantay ng repolyo. Kalaban ng interes mo, yung kakatawan sa'yo. Ano yun? Kambing? Bantay ng repolyo? Baboy? Pagbabantay mo ng darak? Mga kaibigan, katarantaduan, di ba? Ang liwanag nun. Yan, at si Senator Risa Hontiveros hiniling sa Development Bank of the Philippines ang ilang mga mahalagang dokumento na may kinalaman sa 9.5 billion loan na ibinigay nito o iginawad nito ng DBP sa Malaysian firm sa pagtatayo ng sports facilities nung tayo ang nag-host ng 2019 Southeast Asian Games o SEAG. Ang hinihiling ni Hontiveros 6 na mahalagang dokumento na ito daw po ay importante, crucial sa investigasyon na kanyang ipinatawag para sa joint venture agreement o investigasyon na sa joint venture agreement na pinasok ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA,
at ng Malaysian developer MTD Capital Berhad na para magtayo ng new Clark City na kung tawagin ngayon ay White Elephant. Mga kaibigan, pinadala raw ang sulat sa DBP para mag-request o ilingin yung mga dokumento na inaasahan niyang magbibigay ng detalye para sa salakab na kontrata ng Malaysian company. Kasama ho dito sa mga dokumento na hinihiling ni Risa Ontiveros yung loan or credit agreement. Yung kasunduan sa utang, pag-utang, codified approving and signing authority, kung sino yung mga pumirma dyan, nag-aproba at pumirma. At yung minutes of the relevant board meetings, yung ginawang journal, parang journal yan, minutes ng mga board meetings na yan ang pinag-usapan. Presentation during these meetings related to the project at kung ano-ano pa, mga kaibigan. Sabi niya, kaya umaasa kami na dinggin ng DBP ang aming request letter in the spirit of transparency upang hindi na kailangan pang ipasubpina sa committee. Ayan. Alam nyo, tsak na kuha na naman, magkakaroon na naman tayo dyan ng sa Senado ng for official use also. Sipin mo, bumabanat si Risa Ontiveros tungkol sa anomalyang ito, ang nagtatanggol si Pia Cayetano. Bakit to? Siyempre, ang sangkot dyan yung kapatid niya. Di ba? Bakit? Bakit si Pia Cayetano nanggagalaiti? Nanggagalaiti. Lumalabas pa yung litid sa leg mga kaibigan galit na galit yung litid sa leg ni Pia Cayetano Kulang na lang maiyak bakit? Ano ba yan? For family business ba yan, Senate? Wala kang karapatan kahit kapatid mo yun. Di ba? Kahit kapatid niya si Cayetano, si Cayetano, mga kaibigan, hindi mo pwedeng gamitin yung Senado dahil magkapatid kayo. Sumusobra na, Hindi nyo pa ba napapansin? Mga kaibigan, hindi ba kayang idepensya ni Cayetano yung sarili niya? Diba? Bayaan mo siya magsalita. Kaldero pa lang, di na maipapaliwanag niyan hanggang ngayon Diba? Ilang milyon yung kaldero, mga kaibigan. Pinakikinabangan ba yung New Clark City na yan? Di wala, mga kaibigan, di ba? Sipin mo, ilang bahay yun? Hindi natin kailangan yan Unahin natin ang kapakanan ng mamamayan. Di ba? Ngayon, nakalimutan ko kanina dun sa issue ng party list. Nasa kamay nating mga Pilipino nga pala, mga botante, sa darating na eleksyon. Ikampanya ninyo, kayo nakikinig. Sa pagboto, wag na tayong bumoto ng kahit na anong party list. Para ho tayong naglalagay ng magnanakaw sa atin. Mag-aabuso sa kapangyarihan. Mga kaibigan, karamihan dyan, vested interest yan. Protektado na nila ang kung anong negosyo nila, mga interest nila.
Kumikita pa sila. Nalimpak-limpak na salapi. Samantalang marami ang hindi po naa-address na suliranin ng mga mahihirap nating kababayan. Huwag na tayong bumoto niyan. Sayang lang ho, boto niyan. Sa bandang uli, yan, kita mo, magpapatayan. Di ba? Mga kaibigan, wag na. Huwag na natin aksayahin ang pera ng taong bayan dyan. Kung hindi pa nila matanggal sa batas yan, wag na tayong bumoto ng kahit sino. Wag tayong mamili. Hindi tayo namimili kasi yun ang talagang dapat, di ba? Hindi ka pwedeng mamili dito kung sino paborito mong magnanakaw. Pag ang magnanakaw gusto mo yung nagnanakaw, hindi masama. Pag galit ka sa tao, doon lang masama magnakaw. Wala. Di pwede yan. Yang party list, ikampanya ninyo sa susunod na eleksyon. I-boycott lahat yan. Kahit sino pa yan. I-boycott nyo yan. Ang hirap Ang Pilipino kasi hindi marunong magkaisa. Di ba? Pakita ninyo, pagkakaisa ninyo. Sipin mo, mga smuggler, nakaupo dyan, kala mo kung sino. Inuhuli lang yan dati. Si Ka Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire!